damay-damay na nga po ba, mga kababayan natin? Dahil nakikita natin ngayon at mukhang tuloy-tuloy na ang demolition job nitong kampo ni Tamba at ni Risa Tanas sa mga senador na pumabor na yung impeachment ay mapunta na lamang sa archive sapagkat ito ay diniklarang unconstitutional ng Supreme Court, hindi sumunod sa proseso at simula pa lang ito po is void na. Ngayon mga kababayan po natin, hindi lang po si Villanueva, hindi lang po si Chis Escudero, kundi damay na rin si Senator Bongo sa issue po nitong maanomalya na mga flood control. Nako, mga kababayan natin. Sige, panoorin muna natin itong report mula sa agenda. Sibo, mahigit 300 milyong piso umano ng flood control projects nakuha ng kaanak ni Senator Bongo. Narito ang exclusive agenda report ni Hannah T. 5 flood control projects sa Davao del Sur ang napunta sa Alfrego Builders and Supply ayon sa listahan mismo ni PBBM. Ang Alfrego, pagmamayari ng half-brother ni Senator Bongo. Tingnan nyo po mga kababayan na half-brother po yun hindi mismo kay Senator Bongo. Kasi yung mga nasa kongreso, kagaya nitong si Saldico, diba, at ilan dyan sa mga kongresista, of course, yung pagkakaalam ko itong pamilya ni Dong Gonzales, di umano, ay involved din ito sa mga kontrata sa gobyerno, particularly po sa flood control. At maalala ko, gumuho nakaraan yung isang flood control dyan sa Pampanga. At ang sinasabi, yung distrito na yon ay distrito ni Dong Gonzales. Okay, patuloy natin mga kababayan Hindi po mismo si Senator Bongo yung nagmamayari nitong Alfredo Builders and Supply, kundi half-brother. Base sa listahan ng sumbong sa Pangulo.ph, 2023 natapos ang 2 proyekto, 2024 naman ang 3 rito. In total, lagpas 326 million pesos ang halaga ng flood control projects na hinawakan ng kumpanya. Base sa pag-aaral ng Bilyonaryo News Channel, madalas bahain ang Kalinan tuwing masama ang panahon. Ang area daw po nitong mga sinasabing proyekto, nitong sinasabing relatives ni Senator Bongo ay madalas daw pong binabha. Ulitin ko po mga kababayan mukhang nahalata na po sila, no? Na talagang ang gagawin nila dito ay idamay nila yung mga senador, particularly po yung mga potensyal na makakalaban po nila sa 2028. Grabe po mga kababayan natin Senator Bongo po nangunguna yan, no? Hindi po yan malaglag kung ang pag-uusapan ay ang pagiging Vice President. So, talagang mabango talaga yung pangalan ni Senator Bongo. Nakikita natin ngayon, mukhang ito po ang isa sa kanilang tinatarget. And of course, yung Senate President, dahil para daw po wala nang hadlang sa 2026 na pag-file nila ng panibagong impeachment na naman kay BP Sara, dapat wala na umanong si Escudero. Pero alam nyo mga kababayan po natin sinasabi po ni Senator Bongo na hindi po lumalapit sa kanya itong kanyang pamilya o itong tinutukoy po dito sa balita ng bilyonaryo, hindi daw po lumalapit sa kanya. And noon pa man, nung tinanong si Senator Bongo, ayaw na ayaw niya na may tinutulungan, lalong-lalo na sa kanyang pamilya dito po sa mga proyekto ng gobyerno. Maanomalya man yan o wala, basta ayaw niya na siya ang tumutulong. Kundi para kay Senator Bongo, sila, kung gusto nilang sumali sa mga biddings ng proyekto pang gobyerno, sumali sila. Pero hindi kailangan na backupan po sila ni Senator Bongo. And again, mga kababayan po natin wala po silang connection kay Senator Bongo. At alam mo yung mga nagre-report dito, mga kababayan po natin si Trillanes, no? Yung nilabasan ng warrant of arrest, nakakapiyansa lang. Karaang taon lang, naging basihan niya ni former Senator Sonny Trillanes para magsampa ng plunder and graft complaints laban kina Go at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Iyon ang ginamit ni Trillanes na mga marites. No, ginamit niya rin 'yan. Pero anong nangyari po mga kababayan po natin, 'di ba? Bumaliktad ang pangyayari. Siya po yung inisyuhan ng warrant at hanggang ngayon, dinidinig pa rin ang kanyang ibang mga kaso. Diba? Kasi mahilig siya umimbento ng kwento para siraan lang si Senator Bongo and of course ang mga Duterte. Pero anong nangyari mga kababayan? Lahat ng mga fina-file nila na kaso, palya. Trillanes. Ibig sabihin,
yung nag-complain pala doon sa sumbungan ng Pangulo ay sila lang. No? Dahil nakikita natin ngayon, mukhang itong sumbungan ng Pangulo, sinasabi nila, 1D lang daw, may mahigit 1,000 na complain. Inakita natin yung mga kino-complain, mga senador. No, ay mukhang gagamitin nila itong sumbungan kunwari ng Pangulo para lang siraan itong mga hindi sumusunod sa kanila. Pero nandyan po sa House of Representatives, yung mga congressman na kontraktor, nako, baka susunod dyan si Mayor Magalong na naman ang kanilang sirain, mga kababayan po natin. Pero hindi sila uubra dyan, palagay ko kay Magalong, dahil si Magalong ay may sariling listahan. O, sige, patuloy natin. Tinira ni Trillanes ang higit 6.6 billion worth of government contracts ng mga kumpanyang pagmamayari ng mga GO. Noong 2017, sa termino ni FPRRD, nakakuha umano ng higit kumulang 43.77 billion pesos sa infra funds ang Davao Region. That's double the amount of 2016's at karamihan sa projects kasama ang sa Alfrego at CLTG na delay o hindi naman daw natapos. Ayon pa kay Trillanes, dahil sa pag-award ng daang-daang public infra projects na ito sa mga kumpanyang nabanggit, tila nagpayaman ang next of kin ni Go. Di ba mga kababayan po natin, okay sana kung iba yung nag-complain, no? Parang maniwala na tayo. Pero pag si Trillanes ang nag-complain, pag si Trillanes po yung gumagawa ng kwento, patay tayo dyan, pag maniwala tayo dyan. Punta natin ulit si Chis Escudero, mga kababayan natin. Salita na ang isa sa mga top contractor na sabit sa mga questionableng flood control project na siya ring kaibigan, kababayan at campaign donor pa ni SP Chis Escudero. Git ng kumpanya, malinis ang kanilang track record. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. May official statement na ang Centerways Construction and Development Incorporated, ang kumpanyang pagmamayari ni Lawrence Chino Lubiano, na natuklasang isa sa mga campaign donor ni SP Chis Escudero noong 2022 senatorial elections. Ang donation ni Lubiano umabot sa tumataginting na 30 million pesos. Sa pahayag ng kumpanya, sinabi nitong pasado sila lagi sa standards at specifications na required ng gobyerno. Yan naman pala mga kababayan po natin, pasado naman pala sila sa requirement ng gobyerno at sinasabi nila na wala naman daw po silang involvement, mga kababayan po natin. Pero mas matindi itong si Saldico, no? At ang kanyang pamilya dyan sa Bicol, kung saan sentro po ng napakaraming baha at yung mga kalsada na pinagawa nila, no? Parang putik lang, ang bilis masira, no? Ang bilis mag-collapse. Ang sinasabi, mayroon daw kasi bagong technology ngayon na hindi na kinakailangan ng bakal. Di ba yun? No? Semento, walang bakal pa, no? Didikit yun. Anong bagong technology yung pinagmamayabang nila. So, malinaw po ito, ha? Para sa akin, mga kababayan, ito po is parte ng mga demolition lang. Demolition job, ika nga. Kasi, para po dito kay tagapagsalita ng palasyo na si Asik Castro, garbage in, garbage out, no? Sinusubukan daw ni Bongbong Marcos ang kanyang ligasiya. Ito daw po yung paglaban sa corruption. So, bigyan daw po siya ng pagkakataon. He's trying to give this legacy of fighting corruption. So, let us give him a chance. After 3 years, ngayon lang lalabanan ni Bongbong Marcos ang corruption. And nakikita ko dito, mga kababayan, na para masira, itong Senator Bongo, mapatanggal po nila itong si Chis Escudero, sinusubukan nila na gamitin, no, itong pag-donate ng isa sa mga di umano'y involved sa mga maanumalyang flood control project na kaibigan ni Senator Chis Escudero at si Bongo. Siyempre, itong Go family naman. Pero sabi nga ni Bongo, wala silang direct, no, na kontrata kay Bongo at walang kinalaman si Bongo sa kanilang sariling mga proyekto o pagiging parte, no, ng government contractor, itong pamilya po ni Senator Bongo na inaakusahan, no, na konektado kay Senator Bongo. So nakita natin ngayon dito is mukhang si Saldico po yung kanilang gagawing panangga dito para malinis lang ang kanilang mga pangalan. And of course, no, nakita natin ngayon nagsasalita itong si Tubi Chanco
para i-push kay Martin Romualdez, i-push sa mga kongresista, kay Saldico, itong anomalya ng budget at flood control, itong mga insertion. Pero gusto nilang palabasin na lahat ng yan ay walang kinalaman si Bongbong Marcos. Can you just imagine, mga kababayan po natin? Sinasabi ng isang Toby Chanco na kaya wala pong major infrastructure project itong Bongbong Marcos dahil kinukuha daw ni Martin Romualdez at ang mga malalaking project ni Bongbong Marcos ay nilalagay sa program. So, mangyayari lang kung magkaroon ng extra kita ang gobyerno. Paano magkaroon ng extra kita ang gobyerno? 'Di ba? Lumalaki nga po yung utang. Parang 17 trillion. No, ang sabi po ng secretary ng budget and management, no? Ay papalo po sa 19 trillion ang utang natin pagdating ng 2026. Paano magkakaroon ng mga paano mabuhay itong mga infrastructure project kung nasaan program fund? Kasi ang program fund daw na lahat ay kinuha daw ni Martin Romualdez ang para doon sa infra project ni Bongbong Marcos. Nako po, nagmamalinis na sila. Anyway, tingnan natin, total, kahit gustuhin natin na pagbigyan si Marcos Jr. sa pagkakataon, sa kanyang sinasabing ligasiya na labanan itong corruption, siya naman yung gagawin, nasa kanya pa rin yan. Tayo, dito lang tayo, patuloy na magbabantay, mag-uobserba sa kanilang mga galawan dyan sa gobyerno. At nababasa na natin yung kanilang mga strategiya na kung sila ay may ipit na, maghahanap sila ng mga diversionary issues para malihis na naman ang issue. Of course, imbisa sila lahat, damay-damay muna natin yung mga senador, lalo na hindi po sila nagtagumpay sa impeachment ni VP Sara. Yan lang muna, mga kababayan po natin, at maraming salamat. Marami pa tayong pag-uusapan, pero ilalagay natin yan. Pag-uusapan natin sa mga live stream natin at sa ibang upload videos naman. Nabuhay po kayong lahat. Maraming salamat.